Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Ang sabi ng kanta, siya ang tunay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Patuloy lang ating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Come on. Praise God. Hallelujah, Jesus. Glory belongs to Jesus alone. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Are we blessed today, church? Hallelujah. Sa mga kapatiran natin sa ating mga bahay-bahay. Are we blessed today? Hallelujah. Sa Bible study, mga kapit, there is a promise. In the short message says, there is always a promise. In the tithes and offering, there is a promise. Oh, hallelujah. Ang pangako ng Diyos ay hindi napapako, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Let's clap our hands. Hallelujah. One more time. Invite the presence of God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory. Oh, glory belongs to you alone, God. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Come on. Hallelujah. Wala siyang katulad. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is freedom in this place to worship the real God. Hallelujah, Jesus. Ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na aming hinihin. Sisigaw sa buong mundo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ang sabi ng kanta, siya ang tunay na Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you po, kapatid. Kamusta po tayo lahat? Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kamusta po tayo dyan, mga kapatid? I hope we are in tune, mga kapatid, in the presence of God. Doon lagi natin yung ating mind, ating heart, ating soul sa ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah, Jesus. It is a big privilege, mga kapatid. Hallelujah, na muling tumayo sa likod ng ating pulpito. To be used by God, mga kapatid. It is
a big blessing mga kapatid para sa lahat. No? And I hope mga kapatid, samahan niyo ko upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. Be with us with the prayer mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Glory belongs to you, God. Hallelujah. We are here right now in the front of you, Lord Jesus. Hallelujah. We are humble ourselves before you, Jesus. Hallelujah. Because we are nothing without you, Jesus. Hallelujah. Lord God, sa araw na ito, hallelujah, Lord God, gamitin mo ang bawat isa, Lord God, upang aming makita at maramdaman ang iyong presensya, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. I plead unto thee, Panginoon, thy servant, Lord God. Alam mo ang aking kahinaan, Panginoon. Itago mo lang ako sa iyong likuran, Lord God, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang maging silbi, Panginoon, sa aming harapan, Lord God Jesus. Ikaw ang tumayo sa likod ng pulpit ng ito, Panginoon, upang ipaabot ang mga mensahe mo para sa aming lahat, Panginoon Jesus, Lord God. Lord Jesus, once again, we claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sa hindi pagtatagal, mga kapatid, if you have the Bible, hallelujah, please open in the book of Hebrews, chapter 12, 28-29, King James Version, mga kapatid. It says there in the 28, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we serve God acceptably with reverence of godly fear. For God is a consuming fire, mga kapatid. Hallelujah. For God, repeat after me, Maulid. For our God is a consuming fire. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Alam niyo mga kapatid, the Bible is the Word of God. It is the powerful and life-changing. Amen. The promises of God start with 2 Timothy 3:16. When God tells us that the scriptures in the Bible are inspired by God, which the promise of God is in hand, we can then assure that what we learn in the Bible comes from Him. Amen. Lahat po ng nakasulat sa Biblia ay galing sa Diyos. Amen. Inspired by God, mga kapatid. Hallelujah. At pwede na tayong umupo, mga kapatid. Kanina, sa Bible study, hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, the mark of the beast. No? Yung selyo, kumbaga yung chips ilalagay sa bawat tao in the future, kapatid. Soon, very soon. Here, in the verse, mga kapatid, in 29, for our God is a consuming fire. I want you to focus on this fire. Mga kapatid, I want you to focus on this consuming fire. Kamusta yung apoy natin? Hallelujah. Amen. Yung selyo na tinanggap natin. Mga kapatid, sana yung selyo na tinanggap natin, which is the Holy Ghost, mga kapatid, ay umaapoy. Baka inihintay natin yung selyo ng Mark of the Beast, mga kapatid. Yung selyo na tinanggap natin. Amen. Come on, Hallelujah. Clap your hands. Hallelujah. The title of the message of God is, mga kapatid, the fire keeps me burning. Yung fire, dapat laging umaapoy yan. Laging umaapoy dapat yan, mga kapatid. Huwag mo ngayaan ang mga problema ang siyang maging dahilan para umandap yan. No, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Anong tawag, pastor, sa sa taong umaakit sa bundok? Mountaineers. Mountaineers. So anong dala nitong mountaineers na to? Tubig. Tubig. Food. That is, he need the body. Yun yung kailangan ng body. But, as a monk, ano na lang, akit ng bundok na lang. Hindi ko si Taga-bundok. Yung taga-bundok na umakyat. Kasi yung alam nyo naman yung ano namin sa Australia. Anyway, sinabi nyo tubig, water. Pares lang yun. Water at saka food. But there's
important things, mga kapatid. The fire. The Siguro. fire. Kasi, sa bundok, mga kapatid, maraming mababangis na hayop. I know. Ahas. Ahas. Ahas o snake, kasi di mabigkas din yung ahas. Snake na lang para ano. Snake at saka leon or something. Pag ganun, mga kapatid, sinisindihan ng gagawa siya ng apoy. Bakit? Kasi yung mga mababangis na hayop, hindi sila makapunta roon. Just think about it, mga kapatid, as a Christians. If you have the fire in your heart, there is no problem. There is no something, hallelujah, na lalapit sa'yo. Because you have the fire, mga kapatid. No? Umaapoy ka eh. Kaya pag nasa labas ka o anumang gagawin mo, pag umaapoy ka, mga kapatid, lahat ng masasamang bagay o elemento, pandemics, or coronavirus, or something, lalayo yan. Because there is a fire in you. Amen. No? Let the fire, mga kapatid, keeps you burning. Huwag mo nga yan, umupaw. Huwag mo nga yan na, mag-andap-andap o mawala yan. That is the important life of being Christians, mga kapatid. Kahit kabundok man yan ang problema, kahit kabundok man yan ang mga pagsusubok, kaya mo akyatin yan sa pamamagitan ng apoy na sa iyo, mga kapatid. For God is our consuming fire. Amen. Hallelujah. Clap your hands, mga kapatid. Hallelujah. In the book of Acts 19, verse 2, kagabi, madaling araw, alas 3, mga kapatid, binabasa ko to. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Tinatanong ni Apostle Paul. And they said unto him, we have not so much as heard whether there will be any Holy Ghost. Ang tanong dito, mga kapatid, have you received the Holy Ghost since you believe? Yes, of course. We receive. We experience that. Amen. But sometimes, mga kapatid, hallelujah, nawawala yun. Well, because dala ng pagod minsan, dala ng stress, dala ng mga bagay na alalahanin, mga problema or something, lahat ng bagay nagpapagulo sa ating isipan, mga kapatid. Nawawala yung power. Nawawala yung apoy. That's why, mga kapatid, hallelujah, kung ang apoy ay nawala, hindi maluluto ang isang pagkain. No? Amen. Kaya dapat umaapoy tayo kasi pag luto na tayo, kukunin tayo ni Lord. Hindi masarap, mga kapatid, yung Ilaw. ilaw. No? Think about that verse, mga kapatid. He is talking about the believers. Hindi lang po matatapos sa baptismo sa tubig, mga kapatid. Kailangan natin ng Holy Ghost sa ating buhay. Amen. Kailangan natin yan. Amen. Yan yung magsisilbing ilaw, mga kapatid. Amen. So, kung tayo ay nakakaranas ng kadiliman. Hallelujah. Amen. Kanina, madaling araw talagang tinatanong, Lord, nasa akin pa ba ito? Well, just, nung kinuha ko yung posporo, kasi binati namin si Kuya George ng 12 a.m. Umisin namin ng 4. Tapos dala-dala kaming cake. When I go in the kitchen, mga kapatid, pagbukas ko, walang fire. Naku, paano natin masisindi yung kandila? Sa hirap, di ba? When I opened yung drawer, nakita ko posporo. Ang hirap pang yan. Napakahirap, mga kapatid. Pero nung naapuyan ko, mga kapatid, grabe. Yung joy ko, hindi na nawala yung focus ko sa pagbibigay ng cake. Yung apoy ba? Something na biglang umapoy yung posporo, tapos sabay sindi, tapos sabay liwanag. Something, mga kapatid. Kung tayo ay nahihirapan, gumawa ka ng paraan para umapoy ka. Kasi mainit, mga kapatid. Pag nakita mo yan, umaapoy ka, mga kapatid, hallelujah, susunod yan. Susunod lahat ng mga gusto mo. For the glory of God, mga kapatid. No? I'm talking about now to our Christians, or to all apostolic believers, mga kapatid. Kamusta na po ang apoy? During this time.
Sometimes andap, sometimes wala na talaga. Kalopay. Oh, Nasa low, low volume na ngayon. Kalopay. yung Holy Ghost, mga kapatid, is the seal of God. Amen. Pag dumating na ang Diyos, yan ang magiging marka mo. Amen. Kapatid, hindi yung mark of the beast. Amen. We are living in the last days, mga Amen. kapatid. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Amen. Huwag na tayong magbigig-bigigan. Amen. We are in the last days. Amen. Dapat tayo ay tumingkad sa ating tinanggap, mga kapatid. Amen. Let us fight for the good fight of faith, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi basta-basta ang tinanggap mo. Amen. It is a consuming fire, mga kapatid. Amen. Ito'y apoy, mga kapatid, Amen. na nagsisilbing liwanag dito sa mundo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The Holy Spirit empower us to be a witness of Jesus. Amen? Acts 1:8, mga kapatid. Hallelujah. Amen. One of the reasons the Holy Spirit come in to give us power and boldness to be witness of Jesus Christ. Yun ang magiging, kumbaga magiging gamit natin na maging witness tayo ng Panginoon. I remember, mga kapatid, yung 12 apostles, yung tinawag ng Panginoon, no? Bago sila lumarga, no? Bago sila mag-preach, mag-share of God, they pray, mga kapatid. They worship God. They need the Holy Ghost, mga kapatid. Sapagkat sariling atin, wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Amen. Kung wala ang pangunguna ng Holy Ghost, mga kapatid. Kasi wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, kapatid. Sa ating kaalaman natin, wala. We are always relying in the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Many people are afraid to speak about Jesus or believe that they are unqualified. Yan. Minsan sa problema ng isang Pilipino o isang Kristiyano, mga kapatid, they are thinking that they are not qualified. But once you receive Jesus and you have been baptized in the Holy Ghost, mga kapatid, you have a power to share the Word of God. Amen. Hallelujah. Because you receive it. No? Yung na-receive mo, hindi basta-basta eh. Siya yung magtuturo sa'yo. He will teach you. He will guide you. He will comfort you. Yeah. He will give confidence. Basta marunong tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. The key of anointing is to be humble ourselves before the Lord, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Wala na pong iba yun. Hallelujah. You need the Holy Spirit to give you boldness. If you are speaking to someone who is sick, you need the power to pray for them to be healed. If we ignore the Holy Spirit, then how we can possibly to good witness of Jesus? Kapag in-ignore natin yung Holy Spirit. Makapaka-importante ng Holy Ghost, mga kapatid, sa ating mga buhay. Huwag natin i-ignore yan. Kung hindi po hindi na po na tayo nare-refill or something, ano pang hinihintay natin? What are you waiting for? Amen. The mark of the beast? Para magkapuspos ka that time? No. You have to do something right now. Amen. Mga kapatid, we are going to seek the Lord every day, every minute, every seconds. We need the Holy Ghost. Mga kapatid, siya ang maglilid sa atin. Amen. Ano? Siya ang magiging key natin para mag-connect sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. The Holy Spirit make us able to worship God. Amen? No? If you have the Holy Spirit na umaapoy dito sa loob mo, mga kapatid, hallelujah, marinig mo pa lang yung sounds, o makapasok ka pa lang, o maka-focus, pa lang yung worship leader, mga kapatid, you don't need to be commanded. You, yourself, worshiping God without anybody command you, mga kapatid. No? If you have the Holy Ghost, lagi mo nating isipin na, well, this is for the glory of God. I receive the Holy Ghost, and I will give Him the highest worship. Amen. No? Amen? Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. As believer, we have the privilege of being able to enter into the presence of God through worship. Sadly,
many people get easily bored. This is reality. Correct. I'm talking about the facts, mga kapatid. Correct. Many people get easily bored. Each ears. No? So, minsan sa ating mga bahay, mamaya ako na panoorin yan. May gagawin lang ako. Mamaya na, kasi andyan lang yan. No? Sometimes there is happening like that. Hindi natin alam. But there is, mga kapatid. True worship is supernatural, so it can be only accomplished with the help of the Holy Spirit. But an hour is coming. Ito na sinasabi. But an hour is coming. It is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. Yes, the Father wants such people to worship Him. If you want to have true communion with God, feel His presence and be lost in worship, as is the Holy Spirit to help you to worship. No? How do you feel, mga kapatid, kapag tayo ay nag-worship? Talagang worship comes from the heart. There is something, mga kapatid, no? Do you remember when the first time, nung wala pa tayong Holy Ghost, mga kapatid, and bago tayo mabaptize in the Holy Spirit, mga kapatid, what do you feel that moment, mga kapatid? Anong sinuko mo sa ating Panginoon? Kung ano yung binigay mo sa ating Panginoon? Ano yung naramdaman mo? Di ba ang init? Di ba ang sarap? There is some, na hindi mo makakayang ipaliwanag yung joy na na-receive natin. No? Maiiyak ka na lang eh. Kumbaga, wala na talaga. Iyak ka talaga kahit matigas ang puso mo. Iyak ka talaga pag pumasok ang Panginoon sa puso mo. Lalambot ka eh. No? In the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Amen. We are here now. Mga batid, yung propesya ni Joel. Correct. Okay? In the last day, I will pour out my spirit upon all flesh. Sana isa tayo dun. Pag nag-pour out na, sana isa tayo dun, mga kapatid. Hallelujah, na mag-apoy. Yung spirit na tinanggap natin, mga kapatid. Hallelujah. The Holy Spirit give us a supernatural gifts. Maraming gifts, mga kapatid. The Christian life is supernatural. Every believer has been given a supernatural gift by the Holy Spirit. Think about it. The Holy Spirit has given you a spiritual, supernatural manifestation, mga kapatid. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit of utterance of wisdom, and to another of utterance of knowledge, according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another working miracles, to another prophecy, to another the ability of distinguish between spirit, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one the same Spirit, who apportioned to each individually as He wills, mga kapatid. Unfortunately, most Christians never use their gifts. No? If you have the gifts, show it. Amen. Because this has come from God. Amen. Huwag tayo manghina. Amen. No? Yes. Grab. If you have the gifts of using instruments, showing your voice, Tago ko na Amen. ito. so many things, mga kapatid. Ito, bonus ko, Yes. bro. Tago ko But na ito. Yes. sometimes, mga kapatid, hallelujah, may ability ka na, Oh. hallelujah, binigyan ka na ng power ng Panginoon, Oh. ngunit hindi mo pa ginagamit. Oh. Hallelujah. Tago. Tinatago, nauunahan ng flesh. Kasi baka ganyan, baka mayroon silang masabi sa akin or something, ganyan. If your motives is for the glory of God, Amen. Amen. tandaan po natin, Amen. kung ang iyong motive is for the glory of God, Correct. do it. Amen. Just do it, mga kapatid. Hallelujah. We are not pleasing man. We are pleasing God as we are apostolic, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. The Holy Spirit anoints us to do our purpose. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Yung sinasabi ko na may purpose kung bakit ka binigyan ng Holy Spirit ng Panginoon. Amen. Well, because of your family. To their salvation. No?
or to your friends, to your co-workers, to anybody. There is a purpose, mga kapatid. Kaya binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, unang pansin, na binigay niya sa iyo ang comforter niya. Because there is ability, mga kapatid, for you and for me, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. One of the functions of the Holy Spirit is to anoint us for our purpose. The anointing is supernatural empowerment to do the will of God. It can be a grace for business, for science, for business ministry, for any area. The anointing guarantees success. Jesus' ministry was empowered by anointing of the Holy Spirit. Indeed, He was the anointed. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. You are anointed by God, just like Jesus was. Do you know what God has anointed for you? When you find your purpose, you will find for your anointing. Amen. Amen. No? Kaya, for our God is a consuming fire, mga kapatid. The fire keeps me burning. No? Ayan mo yung apoy magliyab para sa'yo. Amen. No, mga kapatid? Ito yung kailangan natin. Yung nag-aalab na pananampalataya ng isang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Just no matter what happens. Hallelujah. Kasi mangyayari talaga yan. Mangyayari sa ayaw at gusto natin, mga kapatid. Hindi na natin mababago ang takbo ng mundo. No? Mangyayari yan. Mapalad tayo because we have knowledge. Hindi tayo mangmang, mga kapatid. Meron tayong nalalaman sa salita ng Panginoon. Amen. That is our advantage, mga kapatid. Mapalad tayo, mga kapatid, dahil tayo ay tinuturuan ng Diyos. Ngunit some of us sometimes, mga kapatid, alam na natin nagbubulag-bulagan pa tayo. Yung problema no? Alam na natin na mali, pero ginagawa natin, mga kapatid. Tama. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Are you with me, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Yan, it's the We are one. talking about the fire of apostolic Yes. believers, mga kapatid. Hallelujah. Kinakamusta tayo ng Diyos. Umaapoy pa ba tayo sa paglilingkod ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah. O sitting pretty lang muna tayo. Yung follower mo, preach daw, preach. Sabi nga nun. Yes. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah, Jesus. Fire is a wonder picture of the work of the Holy Spirit. Fire provides a helpful picture of the work of the Holy Spirit, as the fire is three critical ways as we bring the presence of God, the passion of God, and the purity of God to Christians. The Holy Spirit and the presence of God. The Holy Spirit is the presence of God as we indwells in hearts in all Christians. Romans 8:9, mga kapatid. In the Old Testament, the Lord showed His presence to the Israelites by filling the tabernacle with fire. Alam nyo, nagpapakilala minsan ng Diyos sa pamamagitan ng fire. Sa Exodus, sa burning bush, Yes. no? Yung fire. Because God is our consuming fire, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Hallelujah, Jesus. In the New Testament, the Holy Spirit guides and comforts the people of God, dwelling in them as tabernacle and temple of the living God. The Holy Spirit creates a passion for the Lord in the hearts of His people. Amen? Amen. On the road of Emmaus, the resurrected Lord Jesus talked with His disciples who described their hearts as burning within us. After the apostle received the Holy Spirit at Pentecost, they have passion. Yun yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Na after na ma-receive ng mga disciples yung Holy Spirit, nagkaroon na sila ng burden to go ye, mga kapatid. Teach all the nation, preaching them, mga kapatid. Preach the gospel of God. Nagkaroon na sila ng power. We are the same, mga kapatid. Sa ating buhay, sa mga oras na ito, we are the same followers of Christ. And His Word, mga kapatid, hindi nagbabago. Amen. Kapag inutusan tayo ng Diyos, go ye. You have the Holy Spirit, you have the confidence, you have the gifts of the Holy Spirit, you have the fire. Ano pang iniintay natin?
imbis na ilagay natin yung time natin sa mga bagay na hindi naman dapat, ilagay natin yung time natin for the glory of God. Amen. No? I-focus natin yung mga sarili natin to share the word of God. So many things, mga kapatid, kailangan natin gawin. So lalo sa mga panahong ito. Bilang isang Kristiyano, tinawag ng Diyos, mga kapatid. Well, some of us, mga kapatid, maybe there is something na kailangan munang mag-focus sa isang bagay. But yes, this is a reminding from the Lord. Being a Christian na tinawag ng Panginoon, unahan natin lagi ang ating Diyos, mga kapatid, bago ang lahat ng bagay. Ibigay natin sa Diyos ang nararapat, mga kapatid, kung ano ang inyong inuutos, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko mahirap. Mahirap sa atin minsan, mga kapatid. But accept it. Ang sabi ng Diyos, I will never leave you or forsake you, mga kapatid. No? Amen. Marami sa atin na magpo-persecute. Kapag tayo ay tumayo, tumindig sa ating pananampalataya, mga kapatid, hallelujah, many of the people will not accept. Kasi, there's a pride, mga kapatid. But ano pang hinihintay natin? Hindi natin mapiplace lahat ng mga tao. But if you do something in the sight of God, to share His word to all people, mga kapatid, you are doing your part. No? Pag dumating ang, sabi nga ni Brother Danby kanina, may mabuting gawa at may masamang gawa. Alin tayo doon? Of course, sasabihin ng Kristiyano, mabuting gawa. Tinagawa mo ba? Sasabihin mo siyempre, mabuting gawa. Well, if the God has you, ginagawa mo ba? So, this is between you and God only. Hindi ko alam, mga kapatid, but God knows our hearts, our motives in life, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. God is not mocked. Hallelujah. Praise God. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. The same is true today for all apostolic who have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of the Lord Jesus. Christians are indwelt in empowered by the Holy Spirit to do the work of an evangelist by proclaiming the good news and to make disciples. The Holy Spirit produces purity in the people of God. Amen. One of the main aims of the Holy Spirit is to produce purity in Christians and the church, since God's purpose is purify them. The Holy Spirit is the primary agent in the sanctification of people of God. Today, the Lord used the Holy Spirit to address indwelling sin in Christians to grow the people of God in the grace of God, to refine, to cleanse them from indwelling sin. The purifying work of the Holy Spirit in the Christians. The purifying work of the Holy Spirit begins at the moment of salvation for the Christians. The Holy Spirit work on the people of God in their times of adversity, which the Lord promised to use for His goodness and purposes, mga kapatid. Hallelujah. When Christians face trial, ito na, they have an opportunity to demonstrate the reality of their fight and confidence in the Lord. Take heart this day, it's that you. Ulitin ko, mga kapatid. When Christians face trials, they have an opportunity to demonstrate the reality of their faith and confidence in the Lord. Amen. Take heart this day. It's that you. It's that you, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, consider now the Lord is the purifying you to growing you in grace through His season of life. Mga kapatid, hallelujah, you have been signed and sealed in the blood of Jesus Christ. Amen. What that means, you are already indwelt in the Holy Spirit and baptized by the Holy Spirit as a Pentecostal believers. Amen. Hallelujah. You have been baptized in Holy Spirit. That's why, mga kapatid, for God is a consuming fire. Hallelujah. The fire is me burning because I receive the Holy Spirit. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Kumusta na ang apoy? Hallelujah. I will ask you again. Kumusta na po ang apoy natin? Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah. You have already been empowered for ministry to the Holy Spirit. If you know today what your Spirit will give, then you are responsible for using them for the good of others and society. Wherever you are at today on the journey of walking with the Lord,
mga kapatid, the Lord is a work in you. His purposes are not to harm you, but to comfort you into the image of the Lord Jesus. Take heart of the promise of His word, which are for you good and find their effects in Jesus Christ. So be encouraged today. You may not know your gifts or talents or ability even, but God can use you to in the lives of others. If you are growing in the grace, godly characters, and aiming to be faithful to Him and to His Word. Hallelujah. Ganun na lamang mga kapatid, kaimportante yan. Yan ang pinaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Ang Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sabi sa kanta. Pero magiging malungkot yan kung wala kang Holy Ghost, mga kapatid. Kristiyano, matatawag kang Kristiyano, mga kapatid, sa tawag lang. But kamusta naman yung Kristiyano talaga, mga kapatid? The Holy Ghost, mga kapatid, hallelujah, is representation of God. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang apoy na tinanggap natin, dapat umapoy lagi yan, mga kapatid. Hindi natin hayaan mawala yan. Lalo na sa ating mga kapatiran ngayon na nakakaranas ng mga pagsusubok. Mapalad tayo, mga kapatid, kung tayo nakakaranas ng pagsubok dahil diyan nagniningas ang apoy ng pananampalataya natin, mga kapatid. Wag lang natin, wag lang natin i-focus ang ating mga sarili dito sa mundo, mga kapatid. Sa mga bagay-bagay na ito. Hallelujah. I-focus natin, mga kapatid, like the mambubundok, mga kapatid. Hallelujah. Kapag alam niya na naparating na yung mga mababangis na ayo, mga kapatid, mag-aapoy na yan siya. Aapuhin niya na, mga kapatid, para hindi sila makapunta sa kanya. The same as it is, mga kapatid, habang tayo naglalakad, hallelujah, dito sa mundo, patatilihin natin yung apoy. Yung apoy dito sa ating puso, mga kapatid, hallelujah, na there is nothing that we can stop us to worship God, mga kapatid. Walang bagay ang pwedeng makapigil sa atin bilang isang totoo at apostolikong believers, mga kapatid, hallelujah. No? That is important things sa ating mga buhay, mga kapatid, hallelujah. Praise be to God, mga kapatid, hallelujah, Jesus. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. Bakit apoy, mga kapatid? I ask myself also, bakit apoy ang naging represent ng Holy Ghost? No? Dahil, no? Dahil what, mga kapatid? Kapag ang apoy, mga kapatid, hallelujah, mahina, what do you expect? Madali siyang mamatay, di ba? Madali itong matupok. Nakasimpleng hangin lang. No? Madali siya. But pag ang apoy, mga kapatid, nagniningas, naglalagablab, mga kapatid, hallelujah. Di ba? Para maamis ka. No? Kapag nagningas na siya, oh, ang lakas ng apoy. Di siya ganun kadali, mga kapatid, matupok. No? I hope the fires in your heart will be the same what I'm thinking, mga kapatid, na hindi basta-basta matutupok, mga kapatid. I pray to God that lahat tayo, hallelujah, yung apoy natin, ang gap natin na hindi dapat matupok o hindi basta-basta matutupok, mga kapatid. Panatiliin natin lagi yan na umaapoy sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. So God, hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. Praise Jesus. As we are going to worship God, hallelujah, think about the fire in your heart. Umaapoy pa ba? Lord, umaapoy pa ba? Hallelujah, Praise Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Praise Jesus. Jesus. Oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Consume us with your fire, Lord. Hallelujah, Jesus.
Praise Jesus. Thank you for the Holy Ghost. Yes. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh God, think about the fire right now. Hallelujah. Oh Jesus, be filled in the Holy Ghost right now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Be filled in the Holy Ghost with fire. Hallelujah, Jesus. Oh God. Hallelujah. Praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The Holy Ghost is the promise of God. It's to all His people. Hallelujah, Jesus. And we are qualified to receive the Holy Ghost na kapatid. Hallelujah, Jesus. Huwag kang panghinaan ng loob. Lumaban ka. Hallelujah, Jesus. Meron kang apoy. Hallelujah. Pagningasin mo. Hallelujah. Habang tayo lumalakad. Hallelujah. Na may katilan sa Diyos. Oh, hallelujah. Ang apoy na yan ay hindi magalawag. Hallelujah, Jesus. Let the fire is burning. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hindi problema, hindi sakit, hindi nalintana yung makakapagpigil sa apoy, sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Church of the Living God. Hallelujah. Kumustahin natin ang apoy. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. This is what we want. Hallelujah. The Holy Ghost with fire. Father of this, wala tayong magagawa kung walang pangunguna ng banal na Espiritu Pagkabatid. Hallelujah. Oh, yan ang selyo. Hallelujah, na galing sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pag ingatan mo yan, hallelujah, panatiliin mong lumalagablab yan. Hallelujah. Hanggang sa pagdarating ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, glory to the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's examine ourselves. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, Jesus. Let the fire fall. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Be filled with the Holy Spirit today. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Sing the Holy Spirit today. Hallelujah. Be filled. Hallelujah. Be filled. Be filled with the Holy Spirit today. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Praise, hallelujah.
Pag-apuyin mo ang pananampalataya ng bawat isang Panginoon. Yes. Hallelujah, Jesus. Hayaan mo, mga salita mo ang magsilbing aming kasangkaman, Panginoon. Aming kasangkaman, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng bagay, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, oh hallelujah, ang magsisilbi namin apoy sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh God. Your Spirit, Lord Jesus, hallelujah, be upon us, Panginoon. Holy Spirit, be. Oh God. Oh Jesus, hallelujah, come on, worship God. Hallelujah, Jesus. Pag-initin natin ang lugar na ito sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Oh God, hallelujah, it's our consuming fire. Hallelujah, come on. Hallelujah, let the fire fall in this place. Jesus. Oh God. Oh hallelujah. Praise. Hallelujah, Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. We receive the kingdom. This cannot be shaken. Hallelujah. Let us have praise, but which we hear to serve the Lord. Accept the weakness of God. For God, hallelujah, is our consuming fire. Hallelujah, Jesus. Oh, be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Napaka-importante po sa buhay ng isang Kristiyano na naglalakbay sa katwiran ng Panginoon. Hallelujah. Dala ang apoy na ito. Hallelujah, Jesus. Kapag meron kang apoy, mga kapatid, hindi ka maglalakad sa kadiliman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kung meron tayong apoy lagi, mga kapatid, hallelujah, hindi malayo, mga kapatid, na may sirandin ang ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kung ikaw ang nagliliya, mga kapatid, hindi malayo silang mandi na yung umaapoy, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. If you really love, hallelujah, your family, your friends, your relatives, hallelujah, panatiliin mo ang liwanag na nasa iyo. Hallelujah, Jesus. Sapagkat dyan sila titingin sa liwanag na tinanggap mo sa Diyos. At sa liwanag na yan, hallelujah, sila susunod sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magpatuloy lang tayo, kapatid. Patuloy na magpakapuspos sa banal na Espiritu. Hallelujah. Hindi tayo maliligaw. Hallelujah, Jesus. Oh. Kapag meron ka ng banal na Espiritu, hallelujah, hindi ka kailanman mabibigo. Hallelujah, Jesus. We are always victorious in the presence of God. Hallelujah, Jesus. Because of the fire. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Pag-initin natin ang lugar na ito. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Panghawakan natin yan, mga kapatid, no matter what happen. Hallelujah. Ang apoy na nanggaling sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. If you are already serious, hallelujah, tayo ay sigurado at seryoso, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo kailanman sa paglilingkod
lingkod sa ating Diyos. Hallelujah. Marami mang problema, percussion, mga kapatid. I-prestige ka man ng mga mahal mo sa buhay. But there is a promise of God. Acts 2:39, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Yung buong pamilya maliligtas. Hallelujah, Jesus. Kapag tayo ay magpapatuloy sa ating Panginoon, hallelujah, Jesus. Ang pangako ay pangako ng Diyos sa kapatid. Hallelujah. Hindi na maiiba yan. Hallelujah, Jesus. Basta magtiwala tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Why don't you worship God with the fire right now? Let your fire show to God right now. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Kung tayo ay naniniwala sa mga virus na nagkakaligid natin, hallelujah, Christians, mas maniwala tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Kung tayo nagpapakala sa mga pandemya, mapakala ka kung hindi tayo kasama sa pagbabalik ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, God, I'm talking to all. Hallelujah. Oh, Jesus, so God. Hindi natin nakikita ang virus. Hallelujah, pero naniniwala tayo. Huwag mo! Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya. Nararamdaman natin ang apon na tinanggap natin sa Diyos. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! You have to trust. You have to believe that Jesus is our consuming fire. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Marami sa atin mga kapatid ay nababahala sa mga virus na nasa paligid natin. Hindi man natin ito nakikita pero natatakot tayo mga kapatid. But let me tell you, hindi natin nakikita ang ating Panginoon pero nararamdaman natin siya. Yan ang pagkakaiba ng sa Kristiyano mga kapatid. Hallelujah! Kung tayo ay may Diyos, hallelujah! There is nothing who can stop us, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Walang pipigil sa nag-aalab ng pagpanampalataya sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Oh, God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah, hallelujah, palakpakan natin ng Diyos. Oh Jesus. Hallelujah, yung palakpakan na nag-aapoy mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maaari bang palakpakan natin muli ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Say, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. I would like to return the glory to God. Hallelujah. The honor and the highest adoration. All glory belongs to our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. For God is a consuming fire. Hallelujah, Jesus. God said in Jeremiah, mga kapatid, nakikita ko sa puso mo ang apoy sa paglilingkod sa Diyos. I hope God also see this to us, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang magsasabi sa iyo, brother or sister or my child, I can see the fire on you. Hallelujah. Like what He said to Jeremiah, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So I hope, mga kapatid, be blessed today. Hallelujah.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bago ko ibigay sa ating Jesus. worship leader, once again, I encourage you that let your fire, mga kapatid, be burned always, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Ang apoy na tinanggap mo ay hindi matutupok. Basta-basta, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Amen. Ang apoy na yan, ang siyang magiging susi. O yun, magsisilbing daan natin para makita tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kasi marirecognize tayo kaagad kapag tayo umaapoy, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagdarating ng Diyos, mga kapatid. Ang selyo na yan ay pag-ingatan natin. Sapagkat hindi lahat binigyan ng selyo. Mapalad lahat tayo, mga kapatid ko sa bahay nila. You have sealed by God. You have been sealed by the Holy Spirit. Pag-ingatan mo yan, someday, you will be in the kingdom of God. Hallelujah, Jesus. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Maraming maaari bang awitin natin ng masayang awitin ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise Jesus. Hallelujah. And God bless us all, mga kapatid. Oh, hallelujah. Jesus. Praise God. Hallelujah. It's the Holy Ghost, the Fired up, it's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost,